Sabay ang tatlo na umatake kay Sangwoo, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Umatake si Butcher para bigyan ng final blow ang nakaluhod na si Sangwoo, at ito'y tumama, na nagdulot muli ng isa pang napakalaking pagsabog. Nang makita ito, lahat ay sumisigaw para kay Sangwoo, at ang assistant ay sumigaw para sa mga healer na dumating sa lalong madaling panahon. Ngunit pinigilan siya ng propesor, alam niyang may nangyayari. Makikita na maraming nag-pop-up na mensahe kay Sangwoo na nagsasaad na nalikha ang isang bagong kasanayan na tinatawag na Strong Bone Skill. At hindi lang iyon, lahat ng iba pang stats ay tumaas din ng malaki. Bumalik kay Butcher na makikitang pinagpapawisan siya habang na-cancel ang kanyang Skill Disdain for the Weak dahil sa napakataas na level ang kanyang kinakalaban upang ma-activate ito. Madaling na-block ni Sangwoo ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang bagong Unbreakable Body Skill, at makikita na dumbable ang kanyang mga istatistika. Gumanti ng suntok si Sangwoo, at nang makita ito ng propesor, sinubukan siyang pigilan ng restriction skill niya, ngunit napakalakas ni Sangwoo kaya nasira lamang ang spell. At ang suntok ay tumama sa tiyan ni Butcher, na naging dahilan upang ito ay lumipad sa gilid ng facility ng napakalakas at nabasag nito ang barrier, na nagbigay sa kanya na walang malay. Lahat ay hindi makapaniwala sa nakita, at hindi maintindihan ni Shin Junyang ang nangyayari. Si Sangwoo, na may kumikinang na mga mata, ay nagsabi, ganito mo dapat tapusin ang mga bagay-bagay. Lumipat ang eksena sa lab, kung saan tuwang-tuwa ang CEO sa pagkakita na na-obtain ng clone ng bagong Strong Bone at Unbreakable Body Skills, at makita rin itong matagumpay na nawala ang kakayahan sa pagiging halimaw, nilagyan niya ang clone ng pinakamahuhusay na kagamitan na meron ang kumpanya ng Tron, kabilang ang isang machine gun at laser sword. Isinasaad niya na ginawa niya ang bagay na ito para talunin ang mga S-class hunters. Tinanong niya ang kanyang assistant kung naging maayos ang brainwashing, at sumagot ito na na-reset nila ang isipan nito. Ibig sabihin ay napalitan na nila ang kanyang master na dati ay si Sangwoo, ngayon ay ang CEO. Natutuwa siyang marinig ang balitang iyon at sinabi na T01 ang bagong pangalan ng clone ngayon. Isinasaad ng assistant na inaasahang darating ang Sword Seeker sa loob ng 5 minuto, at sinabi ng CEO na perpektong timing ito at inutusan si T01 na alisin ang swordsman. Ngunit nakatayo lamang ito, at ang CEO ay nalilito, at nagtataka kung anong problema sa device ang isinalin, inalis ng clone ang kanyang kamay at sinabi na siya si number 7, at tumatanggap lamang siya ng mga utos mula sa kanyang master Sangwoo. At sinuntok nito ang CEO sa tiyan, at sinabi ng clone na hindi lang siya kinuha nila kundi sinubukan din siyang e-brainwash at mag-inject ng droga sa kanya, natutukoy niya na ang buong kumpanya ng Tron ay magiging mga kaaway. Bumalik sa labanan, at ang propesor ay natulala nang makita na sinira ni Sangwoo ang kanyang kakayahan sa pamamagitan lamang ng kanyang natural na lakas. Napasabi ang propesor kung isa lang ba talaga siyang B-rank hunter, at sumigaw sa kanya ang kanyang assistant na dapat na niyang ihinto ang laban. Sinabi ng propesor na hindi, at nakikita na walang dahilan upang ihinto ang labanan ngayon, na sinasabi na binaliwala na nila ang mga patakaran sa simula pa ng laban. Hiniling ni Newmon kay Junyang na bigyan siya ng utos, pero si Shin, na nanggagalaiti sa kanyang mga ngipin, ay galit na nakikita ang labis na kakayahan ni Sangwoo, kaya't sinigawan siya ni Newmon upang maalis ang alalahanin niya, at napagtanto ito ng ilang sandali at humingi ng tawad. Iniisip niya sa kanyang isipan na hindi niya dapat malimutan ang kanyang layunin, habang inaalala niya ang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Sinabi niya kay Newmon na bibigyan niya siya ng speed buff at sinabihan siyang atakihin si Sangwoo gamit ang buff. Naramdaman ni Newmon ang labis na kapangyarihan, at sinugod niya si Sangwoo. Inihagis niya ang kanyang espada sa mukha ni Sangwoo, ngunit nasira ang talam sa pagtama nito. Hindi siya makapaniwala sa sobrang lakas ni Sangwoo, at natapos na ang kanyang speed buff. Umatake si Sangwoo para tapusin siya ng isang suntok, pero pinigilan siya ni Junyang sa pamamagitan ng isang ice wall spell. Madaling nabasag ni Sangwoo iyon, gamit ang kanyang cold resistance stat at hinawakan si Newmon sa lalamunan. Si Junyang, nang makita iyon, ay gumawa ng isa pang pag-atake kay Sangwoo, at nang hindi kumikibo, tinanggap ni Sangwoo ng buo ang pag-atake, na nagresulta ng walang pinsala sa kanya. Tinapos niya si Newmon, at si Junyang ay napasigaw sa kanyang pagkadismaya, hinihiling na malaman kung bakit siya ang may hawak ng sitwasyon sa lahat ng ito.
Nagcast siya ng isang panghuling pag-atake ng mga Magic Stone, na nagdulot ng panibagong pagsabog, pero tinanggap ni Sangwoo muli ang pinsala ng hindi kumukurap at nakatayo sa harapan niya. Sinabi ni Sangwoo sa kanya na hindi niya dapat sisihin ang ibang bagay na kulang sa kanya, at umatake si Sangwoo ng isang malakas na suntok. Pero bago ito tumama kay Junyang, sumingit ang propesor at pinigilan ang pag-atake. Halos hindi niya mapigilan ang suntok, at sinabihan niya si Sangwoo na huminto na, at ipinahayag na ang kanyang koponan ang nanalo. Ang huling panel ay nagpapakita na nawasak ang buong area ng labanan, at sinabi ng propesor kay Sangwoo na tipunin ang kanyang mga clone at tulungan silang linisin ang mga gusot na dulot ng kanilang labanan. Makikita ang mga clone na naglilinis sa lugar ng labanan, at ang propesor, nang makita na halos wala ng gusot sa lugar, sinabihan si Sangwoo na sundan siya. Pumunta sila sa isang bakanting pasilyo, at tinanong niya si Sangwoo kung paano niya naalis ang epekto ng pampahinang potion. Si Sangwoo ay nahuli dito, at napagpasyahan na sabihin sa kanya ang totoo at sinabi na ininom niya lamang ito at ang epekto ay nawala. Nagtanong ang propesor kung ilang points ang poison resistance niya, at sumagot si Sangwoo na ito ay nasa 8,138. Nagulat ang propesor nang marinig kung gaano ito kataas, at sinasabi kay Sangwoo na kailangan ng isang tao na kumain ng mga poison mushrooms para makamit ang ganoong kataas na resistance. Nagtanong ang propesor sa kanya kung paano niya napataas ito ng mabilis, at sinabi niya lamang na ito ay sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng husto. Pero sa kaloob-looban, alam niyang gawa ng clone niya ang lahat. Sinabi ng propesor na hindi panloloko ang ginawa niya, kaya hindi siya magsasalita ng anuman. Pero ang mga mag-aaral ay maaaring magsimulang pag-usapan ang tungkol dito, kaya siya ay gagawa ng isang dahilan upang pagtakpan ito. At dahil doon, sinabihan niya si Sangwoo na umalis na. Makikita si Sangwoo na naglalakad sa akademya, habang iniisip niya kung paano niya nakuha ang 2 bagong kasanayan. Hindi niya alam kung paano ito nangyari at nakasaad na ang 2 bagong kasanayang ito ay parehong sobrang malalakas. Naniniwala siya na ang paraan kung bakit niya nakuha ang mga kasanayang ito, ay dahil kay number 7. Nag-aalala siya sa kanyang clone at iniisip kung siya ba ay pinag-eksperimentuhan pagkatapos na kidnapin, at gustong gamitin ang familiar skill upang siya ay suriin. Ngunit sa pag-alala sa nangyari noong nakaraan, sinabi niya na hindi na niya ito dapat gawin. Sa kanyang isipan, isinasaad niya kung gaano katalino si number 7, at sigurado siyang kakayanin niya ang sarili niya na ipinangako niya noon mula sa heritage, kaya sigurado siyang magiging maayos siya. Bumalik kay number 7 ang eksena, kung saan makikita na sinisira niya ang lab gamit ang kanyang laser sword. Sinabihan siya ng lab assistant na huminto pero nagpatuloy si number 7, na sinasabi na sinusunod niya lamang ang mga utos ng kanyang master. Ang sword seeker ay pumasok sa silid at tinanong ang clone kung siya si number 7. Uminto siya saglit at sumagot ng oo, at ang swordsman sa kanyang isip ay nagsasaad na mukhang naayos na ang mga bagay-bagay, na sinasabi na ito'y napakadali. Sinabi niya kay number 7 na sundan siya para makaalis na sila dito, ngunit pinigilan siya ni number 7 at tinanong kung saan siya kabilang. At tumugon ang sword seeker na ipinadala siya ng kumpanya ng heritage para iligtas ang clone ni Sangwoo. At idinagdag pa niya, na nalaman niyang may kasunduan sila ng heritage sa loob ng 3 buwan ayon sa kanilang kontrata. Nang marinig ang heritage, napahawak ang clone sa kanyang ulo sa sakit, at tinanong ng sword seeker kung okay lang ba siya. Ang clone, na nakatutok ang kanyang sandata sa swordsman, ay nagsasaad na hindi niya naaalala na nakatanggap siya ng ganoong utos. Ang lab assistant ay nagsasaad na umiepekto na ang brainwashing na droga at inutusan si number 7 na sundin ang kanyang mga utos. Ngunit sinira ni number 7 ang computer system sa kalahati, na nagsasabi muli na siya ay makikinig lamang sa mga utos ng kanyang master. Ang sword seeker ay nasa isang mahirap na kalagayan, na sinasabing nawala ang memorya ng clone sa kontrata niya sa heritage. Sinabi niya sa clone na kaya niyang kontakin si Sangwoo at ayusin ang buong sitwasyong ito, ngunit wala siyang oras na gawin iyon sa ngayon. At binunot niya ang kanyang espada at sinabi na siya ay walang ibang pagpipilian kundi dalhin siya sa pamamagitan ng puwersa. Lumipat ang eksena sa ospital ng Hunter Academy kung saan makikita si Junyang sa hospital bed pagkatapos ng laban nila ni Sangwoo. Sa pagbabalik tanaw sa mga pangyayaring naganap, pinipigilan niya ang kanyang ulo sa pag-iisip na iyon,
habang inamin niya ang kanyang pagkatalo kay Sangwoo kahit na ginamit niya ang lahat ng pandarayang diskarte upang subukang patumbahin siya. Nabigo na naman siya, palabas na siya ng ospital sa di maayos na kalagayan, at nang biglang may kamay na lumabas sa kawalan at hinawakan siya. Ito ay si Butcher, at makikitang sinasakal niya si Junyoung at hinihiling sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Galit na galit siya sa pagkatalo ni Junyoung at kinukutya siya, at sinasabing naging B-class hunter siya sa ganoong kaina. Pinagtatawanan siya, at hindi makapaniwala na natalo siya sa isang bastardo na tulad ni Sangwoo nang hindi gumagamit ng kanyang mga clone. At sa gitna ng sitwasyong ito, lumitaw si Sangwoo nang wala sa oras at sinipa si Butcher sa tadyang, dahilan para lumipad ito sa semento. Sinabi ni Sangwoo na dapat niyang itikom ang kanyang bibig, at sinasabi na siya rin ay natalo sa isang suntok lamang, at si Butcher ay napahawak sa kanyang tiyan sa sakit. Sinabi ni Sangwoo na nagrereklamo itong si Butcher kanina tungkol sa hindi niya magamit ang kanyang buong kapangyarihan dahil sa barrier, at sinabi niyang malaya siyang lumapit sa kanya ngayon habang tinawag niya ang kanyang mga clone. Inutusan ni Sangwoo ang kanyang dalawang clone na turuan si Butcher ng isang leksyon tungkol sa paggalang, at nagpatuloy ang mga ito sa pagbugbog kay Butcher. Nakangiting tumingin si Sangwoo, at natahimik dito si Junyoung. Nagtanong si Junyoung kay Sangwoo kung bakit siya iniligtas, at sinabi ni Sangwoo na hindi siya dapat magkamali, ginawa niya lamang ito dahil binastos siya ni Butcher, at wala nang malalim na kahulugan ang sitwasyong ito. Pinanggit ni Sangwoo ang katotohanan na inistorbo siya ni Junyoung sa pangangaso ng mga halimaw, kaya hindi niya dapat isipin na magkaibigan sila. Si Sangwoo ay nagsimulang maglakad palayo, pero pinigilan siya ni Junyoung. Galit na galit si Sangwoo at nagtanong kung kailangan din ba niya ng leksyon sa paggalang. Pero binanggit ni Junyoung ang tungkol sa chick na may purple na buhok noon at sinabi na narinig niyang lumaban ito sa kanya, at taos-puso siyang humihingi ng tawad. Inutusan niya lamang itong pigilan ang mga grupong nagnanakaw ng mga halimaw upang mahuli, at nilinaw niyang walang labanan ang dapat mangyari noon. At sinabi niya na binaliwala nito ang kanyang utos at tinangka siyang patayin, at ayaw niyang isipin ni Sangwoo ang pangyayari noong araw na iyon na siya ay pinapatay niya. Pero walang pakialam si Sangwoo doon at nagpatuloy siya sa paglalakad. Lumipat ang eksena sa pagharap ng Sword Seeker sa clone number 7. Ang Sword Seeker, na may sugat sa kanyang mukha, ay nagsasabi na narinig niya na si Sangwoo ay isang B-class hunter lamang at isinasaad na tiyak na may mali sa sistema ng pagraranggo sa mga hunter kung ganoon ang kaso. Ang panel ay nagpapakita na nakaupo ang Sword Seeker sa nakahigang si clone number 7, dahil ang laban ay nagresulta sa isang panig ng tunay na malakas. Napag-usapan niya ang tungkol sa laban at namangha siya sa kung paano tumingin ang clone sa trajectory ng kanyang pag-atake hanggang sa pinakadulo, tulad ng ginagawa ng isang robot at iniisip na ito ay isang taktika na binuo upang malimpasan ang agwat sa pagitan ng kanilang kapangyarihan. Nakangiting sinabi ng swordsman na hindi niya ito gusto, ngunit maaari niyang isipin na kunin siyang apprentice. Ano ang susunod na mangyayari, at magiging okay pa ba si clone number 7?